Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into ancient speculation on extraterrestrial life. So it's mostly from Diane Pasulka. The sources are her books, American Cosmic, Heaven Can Wait, an article on a Substack. Speculation about extraterrestrial life has been around for thousands of years. Magandang araw! Para sa ating usapan ngayon, meron kang mga source tungkol sa isang talagang, alam mo yun, kakaibang paksay. Oo nga. Yung koneksyon ng UFOs, relihiyon, at saka teknolohiya. Galing to sa aklat na American Cosmic ni W. Pasulka, tsaka ilang related na sulatin. Tama. So, ang mission natin, tingnan natin yung mga parang nakakagulat na connections at ideya dito. Okay, simulan na nating himayin to para sa'yo, ha? Sige, talagang nakakaintriga to. Titingnan natin kung paano parang hinuhubog ng tech yung paniniwala natin, di ba? Oo. Tsaka kung paanong yung mga experience na mahirap i-explain, tinitignan sa iba't ibang lente. Alam mo yun, science o kaya Yun, spiritualidad, ganun. Ganun nga. Okay, so isa sa mga unang punto rito, hindi raw talaga magkahiwalay ang teknolohiya at relihiyon. Okay. Parang yung example nila, yung printing press. Nung naimbento yon, grabe daw epekto sa Kristyanismo. Oo nga, nabasa ko rin yan. Nagbigay daan daw sa sola scriptura, yung paniniwala na Biblia lang ang basehan, di ba? Yun, tama. So ang tanong, ngayon kaya, baka digital tech naman ang nagpapabago sa paniniwala natin, pati sa mga UFO phenomenon? Mukhang may point nga yan, ano? Dito kasi pumapasok si Jack Vallée. Kilala mo ba siya? Medyo familiar. Scientist siya, di ba? Oo, scientist siya. Isa sa mga nasa likod ng ARPANET, yung parang precursor ng internet. Tsaka consultant pa siya sa Close Encounters of the Third Kind. Wow, okay. So ano sabi niya tungkol sa UFOs? Sabi niya, may 3 aspeto raw yan. Una, yung physical, mga artifacts, mga ganon. Okay. Pangalawa, yung mga testimonya, yung mga kwento ng mga nakaranas mismo. Makes sense. At pangatlo, yung social aspect. Bakit ba nananatili yung paniniwala kahit para sa iba, kulang pa yung solidong ebidensya? Oo nga. Bakit nga ba? Ang fascinating dito is, may mga respetadong scientists pala na seryoso dito. Seryosong pinag-aaralan to. Pero parang iba yung lumalabas sa publiko sa mga nadidiscover nila. Teka, dito nagiging mas interesting pa. Sabi sa libro, meron daw mga scientists mismo na hindi lang nag-aaral, kundi nagiging experiencers. Yun nga, may sariling aranasan. Tulad nung Tyler D. sa libro. Engineer daw siya, tapos dumanas ng personal na krisis, yung Challenger disaster. Oo. Matindi yun. Tapos, pagkatapos nun, nagkaroon daw siya ng mga memorya o mga ideya na parang bigla na lang pumasok sa isip niya. Na naging ano? Naging high-tech biomedical inventions daw. Grabe! Wow! So para sa kanya, Para sa kanya, yung creativity, yung mga bagong ideya, parang galing sa labas. O kaya parang resulta ng quantum observation. Alam mo yon? Observation makes things real. yung concept sa physics. Oo, may smart room pa nga raw sila. Doon daw malaya silang mag-isip ng mga parang imposible para gawing posible. Grabe, no? So ang laking tanong talaga, saan nga ba galing yung mga ideyang yun? O nga, Sinasabi sa libro, may pattern daw yung tinatawag na book encounter. book encounter. Paano yun? Marami daw nakakaranas ng kakaiba, tapos parang bigla na lang makakahanap sila ng isang specific na libro. Tapos, Yung libro na yun, biglong magbibigay linaw o kahulugan dun sa experience nila. parang coincidence pero hindi. Parang ganun. Si Tyler, yung engineer, na bago daw buhay niya ng libro ni Carl Sagan, o si Betty Hill,
yung sa sikat na abduction case, nakakita raw ng libro ni Donald Kehoe pagkatapos nung nangyari sa kanya. Parang synchronicity. Yun ba yun? Yung mga pagkakataon na parang may mas malalim na kahulugan? Pwedeng ganun nga, dito rin daw pumapasok yung media. Eto na. Pelikula, TV. Oo, sabi sa libro, sobrang lakas daw ng epekto niyan, yung mga technique na based on real events o kaya maggamit ng mga authority figures. Nakakakumbinsi. Kahit fiction lang minsan, di ba? Sobra. Minsan daw, yung utak natin hindi na ma-distinguish kung ano yung virtual at ano yung totoo. Parang nalulusaw yung linya. Oo, tulad daw sa 2001, A Space Odyssey, yung monolith doon parang screen daw ng sine na diretsyong kumakausap sa unconscious natin. Wow, ang lalim nun ah. At yan daw yung isang posibleng paliwanag kung bakit kumakalat yung UFO belief system. Yung reality daw kasi ng phenomenon pwedeng virtual. Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo. Hindi raw. Lalo na kung yung virtual experience na yon nagkakaroon ng tunay na epekto sa buhay mo o sa society. Binabago nito yung dualism eh. Yung pagtingin na laging may hati sa totoo at hindi totoo, o virtual at physical. Yun nga, parang nagiging mas fluid na siya para sa atin. Sinasabi rin na yung mga aerial phenomena, matagal na yan. Dati pa may nakakakita niyan. Pero iba-iba interpretasyon. Exactly. Depende sa kultura, sa panahon. Dati, baka mga anghel daw na nagpapagalaw ng between, heavenly host, tapos naging kaluluwa mula purgatorio. Tapos ngayon, Alien spacecraft na. Kita mo, yung interpretation hinuhubog lagi ng kung anong paniniwala at tech meron tayo sa mayon. so kung pagtatagni-tagniin natin lahat to, anong dating sa'yo? Malinaw na pinapakita ng mga source mo na magkakabit talaga ang paniniwala, teknolohiya, tsaka mga misteryosong karanasan. Oo, sa mga paraang di natin madalas iniisip, ano? Oo. Mula sa mga scientists na nagiging experiencers mismo, hanggang sa panatayo na iimpluwensyahan ng media, ng mga kwento. Tama. At nagbubukas to ng isang mahalagang tanong. Ito siguro yung provocative thought na may iwan natin para pag-isipan mo. Sige, ano yun? Kung ang technology pwedeng maging parang relihiyon na rin. At kung yung virtual nagiging kasing totoo na ng physical sa isip at experience natin. Oo. Paano nito binabago yung pagtingin natin sa kung ano ba talaga ang totoo? Malaking tanong nga yan. At habang umuunlad pa ang tech, ano kayang mga bagong interpretasyon o paliwanag ang mabubuo natin para sa mga bagay na hanggang ngayon hindi pa rin natin lubusang maipaliwanag?